I would often tell our people, I would often tell those who come to our church, don't give up on people. You'd often hear me say this. At lalo ko sigurong babanggitin pa ito dun sa mga nagiging leaders na natin sa ministry, people we're training to become teachers, preachers, and hopefully pastors themselves. I always tell them, don't give up on people. At alam nyo, hindi madali gawin yon. Hindi madali yung manatili ka hopeful, manatili kang positive, manatili kang persevering, especially if the people we're talking about, the people in your life, the people God is bringing to our lives, sometimes pasaway, o di naman kaya mahirap makasama, o di kaya nagbibigay pa ng mga problema o kabigatan sa kanya-kanya nating mga buhay. That happens. But as believers of the Lord Jesus Christ, alam natin tayo, we have this extraordinary strength, we have this extraordinary grace that comes from God that enables us to fulfill God's extraordinary commands. Which, among many things, isa sa gusto ng Lord na dapat natin laging tandaan. Pag may dinadala siyang mga tao sa ating buhay, pag meron siyang ilinalalapit sa ating mga tao na gusto niyang alagaan natin, tulungan natin, kahit pa tayo napapagod, kahit tayo minsan nahihirapan, is don't give up on people. Don't give up on people. Minsan pa nga po tayong manalangin and commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami ngayon for this opportunity you've given unto us to study your Word once again. And I pray, Lord, that you would use me as your messenger, that everything that I will be saying today, tonight, will be words of encouragement, comfort, guidance, and blessing for your people. At inihiling namin, Panginoon, bigyan niyo kami ng kapayapaan sa puso't isipan, na kung meron po kaming kanya-kanyang mga pagsubok, mga bumabagabag sa aming damdamin, things that affecting us, Lord, kanina pa hanggang sa oras na to, I pray, Lord, help your people to focus, help your people to concentrate, especially the hurting, especially, Lord, the disturbed, yung mga tao, Panginoon, na may mga stress sa buhay, nararanasan nila ngayon ang isang matinding pagsubok, help all of us to just focus on the Lord, to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. And we invite you, Holy Spirit, to move powerfully and mightily in our midst as we all learn together today, tonight, through our God, through your Holy Spirit. Minister to us. Touch us, Lord, as we pray all of these things in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Don't give up on people. Don't give up on people. Now, I would have to differentiate this dun sa mga tao na mukha naman, sa maraming confirmation, sa maraming mga senyales, dapat mo nang i-let go. May ganon, ha? That happens. So, hindi sila yung pinag-uusapan natin ngayon. Ano po yung ibig sabihin nung may nakikita ka ng mga confirmations, may nakikita ka ng mga signs na dapat mo i-let go? Ito yung mga tao na masasama, na dahil sa kanilang kasamaan, kung hindi ka lang nasasaktan, lalo ka rin sumasama, let go na yun. No? Nakikita mo na, nako-confirm na, nakikita na sa maraming senyales that this person is gonna make you evil or this person will just continue to hurt you. You let go of such people. O di naman kaya, talagang sadyang ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Undoubtedly, it's either your relationships is being cut off, may pintuang nakasara na sobrang kapal na wala ng susi para ito'y mabuksan kasi linunok na ng mga tao yung susi. So there's really no way for you to budget anymore and open it. So it's clear, clearer than the sky. Hindi na kailangang i-memorize o pag-usapan. Sarado na So hindi yun yung mga pinag-uusapan at pag-uusapan natin today. What are we talking about? People that God, in His wisdom, allows to remain in your life, people whom in His wisdom is bringing closer to your life, people who sometimes without any logical reason are right now there in your life, pero they're testing your resolve, they're testing your patience, they're testing your desire to continue even in serving the Lord and even in faith, pero andiyan pa rin sila. So sa mga ganong pagkakataon, kaya natin nasasabi itong, don't give up on people. Especially, I'm talking to people who attends church. I'm talking to people who are part of a church community, fellowship, or even ministry. Don't give up
on people. And I'd like to give you some reasons why not. Beginning with this one. Number one, because we believe that God wants us to disciple people for Jesus. Because we believe that God wants us to disciple people for Jesus. Na siguro, yung pinaka-importanting word na nandiyan dyan ay yung word na disciple. Disciple, disciple. A word we often hear from preachers, churches. A word that's becoming very famous now in many circles of the Christian community. It's being resurrected as a very important idea or concept. And rightfully so. Because God Himself commanded this. In Matthew 28:19-20, it says, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Malinaw dyan na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na sa kanyang pag-ascend into heaven, ano daw dapat ang kanilang pagkakaabalahan? Make disciples. Ano daw dapat ang pagkakaabalahan ng mga Christians? Make disciples. Ano daw ang pagkakaabalahan ng mga leaders in Christian ministries? Make disciples. Not make attendees. Not make an audience. But God says here in His Word, si Jesus mismo nagsabi, believer, Christian, leader, preacher, teacher, ano daw pinagkakaabalahan natin dito sa lupa? Everybody say with me, make disciples. Everybody, once again, say that with me. Make disciples. At ang pinakamadaling definition niyan, among many ways it's been defined, is this: a committed follower of Jesus Christ. A committed follower of Jesus Christ. Mga taong sumusunod kay Jesus. Some would even say, fully devoted followers of Jesus Christ. May mga tao na bahagi ng iba't ibang mga relihiyon. May mga bahagi ng mga relihiyon na yan na napaka devoted or tinatawag nating deboto. Minsan nga, iniisip natin parang negative word yung pagiging deboto. It's not. It's actually a positive word. At kahit tayo mga Christians, dapat tayo deboto. Dapat tayo devoted. Dapat tayo committed followers, not of a person, but a committed follower of Jesus Christ. At ang gusto ng Lord, kung natutunan mo na yan na maging committed follower ka ni Jesus Christ, dapat turuan at tulungan mo ang iba na maging committed follower din sila ni Jesus Christ o maging disciple din sila ni Jesus Christ. Iba-iba lang yung sistema ng iba't ibang Christian churches, denominations, and groups, how they make disciples. Parang ano yan longganisa. May iba't ibang paraan kung paano gumawa ng longganisa. May iba't ibang paraan kung paano magluto ng adobo. May iba't ibang paraan paano halimbawa gumawa ng kaldereta, but they're all one and the same. May gatalang, may mas maanghang, mayroong matamis. Spaghetti, ganun din, di ba? May Italian spaghetti, may Filipino spaghetti. May spaghetti dun sa karinderya natin sa elementary school, kung natatandaan nyo pa yung lasa ng itinitindang spaghetti doon. May spaghetti, ang nanay mo may spaghetti ka. Pare-parehong spaghetti, pero iba-iba yung proseso paano naging spaghetti. Ganon din ang disciple ni Jesus Christ. Dahil na rin syempre sa uniqueness ng iba't ibang bahagi ng planeta, iba't ibang mga nasyonalidad, iba't ibang Kristiyano, iba't ibang pastor at leader, somehow the way people become disciples is a little bit different from one to the other ministry. However, the concept and the eventual result should be the same. Dahil isang Biblia lang naman ang pinanggagalingan kung paano tayo nag-aaral maging disciple. May isang Jesus lang naman na tayo tinitingala at sinusunod para maging disciple. At may isang Espiritu na galing din sa Kanya that's making us one and a united church. God wants us to make disciples, committed followers of Jesus Christ. It is in that context kung ba't nasasabi ko bilang pastor sa mga bahagi ng church natin, pag halimbawa naiirita na siya sa isang sinusundo niya, siya na nga nag-volunteer para maging transpo, pero pasaway o laging late, kaya sasabihin ko, don't give up on people. Why? Kasi di-disciple mo yun Maaring ngayon lang siya pasaway, sinusundo mo na nga, ikaw na gumagastos, nag-e-effort ka, pero ganun pa rin siya. Pero why you should not give up on people? Because you're discipling this person to become a committed follower of Jesus Christ. Ito rin yung sasabihin ko sa Bible study teacher,
na bahay na nga niya ang gaganapan, nagluto pa siya, tapos nag-prepare siya para magturo, hindi lahat umattend o umattend patapos na, I would tell our teacher, don't give up on people. Kasi dinidisciple mo sila that one day, hindi na lang sila a-attend sa Bible study mo, one day, hindi na lang sila makikikain sa Bible study mo, na dumating ang araw. Siya na rin ang magluluto, so may katuwang ka na. Darating ang araw, siya na rin ang magtuturo at may kasama ka na. That's what God wants us to do. That we look at people right now and imagine and visualize and envision that one day, hindi pa man ngayon, but they shall become fully devoted followers of Jesus Christ. Committed followers of Jesus Christ. Worship head ka, o worship ministry head ka. Leader ka ng food ministry. Leader ka ng transportation ministry or of any other ministry. And right now, there are people na nalilate, may mga tao na hindi regular yung attendance, may mga tao na ang pangit ng ugali. Church yan eh. The church is a hospital. Every now and then may dadalhin na may sipon, may ubo, trangkaso, diabetes, heart ailment, sometimes even cancer. May simpleng sakit, may malalang sakit. May simpleng pangit na ugali, may napakapangit na ugali. At lahat ng yan dinadala ng Lord to become part of our ministry, to become part of our church family. Ano gagawin mo pag dumating na sila? Aayawan mo sila kasi hindi maganda ugali nila? Eh di kung gano'n na naging attitude nung siya ring nagtyaga sa'yo, siguro wala ka na rin sa church at pati sa leadership. Kasi ikaw rin gano'n nung araw. Nalimutan mo na lang. Minsan magtroba ka din. At maalala mo na meron ding panahon nung araw na pasaway ka, ikaw yung late, ang hirap imbitahin. May minsan nagsabi na sa akin, sorry, ewan ko ba, yung mga kasama ko sa bahay, aya ko ng aya, pero ayaw naman nila sumama sa church. Pamimigay ko na nga sila kay Satanas. Huwag naman agad ganon. Di ba, pag nag-give up na on people, sometimes without really saying it, but that's what they're doing. Yung, sige na, kay Satanas na kayo kasi titigas ang ulo ninyo. Don't give up on people. Baka ganyan lang yung mga yan ngayon. Nung araw, baka mas malala ka pa. Pero yung pinadala ng Lord para maging leader mo, yung pinadala ng Lord para maging teacher mo, maging pastor mo, He did not give up on you. And why so? Because He knows He's making disciples for Jesus Christ. And that's why the next time may tao na pinadala ng Lord sa buhay ninyo, kasama niyo sa flat, inaaya mo sa church, ayaw pa, don't give up on that person. May kasama ka sa trabaho ngayon, inaaya mo sumama, sa Bible study, ayaw pa din. Don't give up on that person. Hindi aksidente kasi na sa dinami-dami na pwede mong tiran dito, ang makikilala mong kababayan, ang makikilala mong tao, yung mga kasama mo ngayon sa flat. Hindi naman ako pinatira doon, ikaw. Kaya kung saan ka nakatira, hindi aksidente yun. Gagamitin ka ni Lord para yung kapitbahay mo, mga nakapalibot sa'yo, maging disciple din ni Jesus Christ through you. And don't point to me na dapat ako ang mag-disciple sa Kanya. Walang iba kung sino, ikaw. Ganun din yung mga kasama mo sa trabaho. Ganun din yung mga kamag-anak mo. Hindi ko sila pinsan, hindi ko sila kapatid, hindi ko sila magulang, hindi ko sila tiyuhin. Kamag-anak mo sila. Kaya even in the plan of God, hindi ka pa pinapanganak dito sa lupa. Sinadya niya yun. Nadyan ka sa clan na yan na napabibilang. Diyan ka sa pamilya na napapasama. Kaya ano dapat ang gawin natin? Don't give up on people. I've been a preacher for 20 years. I say that many times. And there are people who come to me every now and then and say, Pastor, na-bless po ko dun sa isang preaching ninyo. Either live or minsan they just watched it on video. I would even have somebody come to me and tell me na ngayon pastor na rin siya, may church na pinagpapastoran, pero nung teenager siya, uma-attend siya sa mga gawain na ako'y nagsiseminar, he was challenged, inspired, and now he is serving the Lord also. And yes, I bring glory to God for that. But I cannot take credit for any of that. Because at the end of the day, kung every time na nagpipreach ako, whether live or in video, and somebody would come and say, na-bless po ko. If there will be someone who will come up to me and say na, ngayon pastor na siya kasi minsan naka-attend ng seminar ko o naging part ng ating church, I cannot take any credit for that. I'll tell you who I will give credit to. First, I will give credit to my parents who are Christians. Na nung pinanganak ako dito sa lupa, Christian na sila, at dinedicate nila kaming lahat na magkakapatid, including me,
me being the second and middle child, to be offered to the Lord para maglingkod sa Kanya. At mula nung ako'y lumalaki, pagkabata, hanggang sa ganitong edad, ipinakita sa akin ng aking mga magulang isang magandang testimony. Lagi nila kami dinadala sa simbahan, pinapadala sa mga Sunday schools at youth camps, pinapayuhan, ini-encourage. I would hear my mom say to me, "Oh anak, alam kong gusto mag-abogado at alam mo yan, pag mag-aabogado ka, susuportahan ka ng nanay at tatay mo. Pero kung pipiliin mo magpastor, mas higit pa na susuportahan ka ng nanay at tatay mo. I am blessed that I have such a mother and father. That even to this day in my adult life, if ever I will need anything in ministry, hindi ako kailangan magsabi. Nararamdaman niya, tatawagan niya ako, i-chat niya ako. I will give credit for any good message I will deliver because once upon a time, my mom and my dad prayed for me that I will serve the Lord. What else? Number 2, I will give credit sa lahat ng mga pastor na ginamit ng Lord para ako'y turuan o kay batang-bata pa, kahit sa pinakasimpleng Sunday school or Bible study lesson, all the way sa mga naging leaders ko sa iba't ibang mga ministry, at naging pastor ko no ako'y nagpapastor na rin. Most of whom are my uncles as well, by coincidence. Na halos lahat ng aking mga naging pastor puro mga tiyuhin ko din. I will give credit to them. Dahil ilang beses siguro rin ako naging pasaway sa kanila. Ilang beses din siguro nagpakita ako matigas ang ulo ko sa kanila. Ilang beses ko rin siguro naranasan na ako'y na-late sa isang gawain, o may nakaaway, may nangyaring hindi maganda sa akin buhay. Pero ano ang pinakita sa akin nung nagpapastor sa akin? Ipinakita niya sa akin ang patience. Ipinakita niya sa akin ang isang magandang testimony. Pinakita nila sa akin ang kanilang suporta, at higit sa lahat, alam kong ipinanalangin din nila ako. Kaya if ever there's a message that somebody would say, "Pastor, na-bless ako sa message mo." If ever somebody will say, "Pastor, ngayon pastor ako because of you," I will tell them, none of that is because of me. I will give credit to all of those men of God, men and women of God. I still remember the first love gift I received. Love gift. Ito yung pera, linalagay ng mga tao sa envelope, inaabot sa isang naglilingkod sa Diyos, hindi bayad, hindi talent fee, hindi performer's fee, pero love gift kasi na-bless. I can still remember in my mind, the first time, nag-worship lead ako, nagpakanta sa church namin. I probably was very, very young, probably like 12 or 13 years old. And after I sang, pagbaba ko doon sa upuan, may lumapit na isa sa mga ate sa church. Would come at inaputan ako na isang sobre, at nung pagbukas ko, praise the Lord, may 500 pesos. At nung mga panahon na yon, which was not a long time ago, 500 pesos. Meant so much. May nakaka-appreciate na after so many years, eventually ako'y naging worship leader, naging composer, naging preacher. I will credit that person na ginamit siya ng Lord para ma-encourage ako. Kaya kung kayo naman, nabibless kayo sa mga kumakanta dito sa ating church. Minsan may nagsasabi sa akin, sabi, "Pastor, nakaka-bless yung mga nagre-reflection song sa atin." Abutan nyo naman. Yung mga nagpapaawit sa atin, abutan nyo naman. O sige, dagdag ko na, yung tumutugtog din. Lalo na yung bass guitar. At yung gitarista, at yung nagkakahon. Bayad ba yun? No. Pero ako, nung una akong naabutan, may ganun pala. May mga tao pala na pag nabibless sila sa'yo, gusto ka nilang ma-encourage. And that was like one of the many things na ginamit ng Lord. Na ngayon, ako'y nagpapatuloy na isang taong naglilingkod sa Diyos. I will credit those men and women. Some of them I could no longer name, but fresh in my memory. Just the other day, I saw on ABS-CBN, may bago silang Christmas commercials. At ang tema nila this year is, sino yung gusto mong pasalamatan? And the first of those videos I saw was one that John Lloyd did. Dun sa tao that supposedly yung nakadiscover sa kanya, kaya ngayon siya artista. Hindi ako naihiyang aminin sa inyong, naiiyak talaga ako nung napanood ko. Naiyak talaga ako nung napanood ko. Kasi sobrang sikat na niya ngayon, successful sa kanyang career. So sige na, script yun ng ABS-CBN, sabihin mo na, sige, part ng kanilang marketing strategy, but the concept is really true. Na may mga taong ginamit si Lord sa buhay mo, tapos dapat sila balikan mo at magpasalamat ka na dahil sa kanilang buhay, ikaw kung sino, ikaw ngayon. At ako bilang preacher, kailangan ko balikan yung napakaraming mahuhusay na pastor na naging pastor ko. That they did not give up on me. And that's why I will not give up on the people that God has brought to become naman
my disciples in this church. At kayo din man, kung kayo ibinigyan ng Lord na iba Bible study, kayo man, kung bibigyan kayo ng pangungunahang ministry, don't give up on those people. Hindi dahil sinabi ko lang, hindi dahil kwento ko lang yung kwento ko. Sabi ni Lord, make disciples. Gawin mong prayer yan, that through your life, someone else will become a disciple of Jesus Christ. Come and say this with me. Come and say this with me. Lord, I want to disciple others. Say that with me. Once again, Lord, I want to disciple others. May makakasalubong ko sa airport, tapos hindi mo na nga makilala, sasabihin sa'yo, Kuya, hindi mo na ako natatandaan for sure, pero ako yung Bible study mo nun. Ako yung hinatid mo nun papunta sa church. Ako yung kasama mo sa worship team. Gusto ko lang malaman mo, ngayon pastor na rin ako, and I thank the Lord, ginamit ka niya. Darating ang araw, that day will come to your life. The other day, somebody sent me a message, nasa United Kingdom na ngayon sa London. At hindi ko na talaga siya matandaan because it's really way, way back. Minsan daw nagpa-conference ako at nag-concert ako sa Cuneta Astrodome, which was really a long time ago. Tapos, gusto lang niyang gamitin yung moment na yon para magpasalamat sa Lord. Akala ko naman na yun, magpasalamat siya dahil sa na-bless siya sa message ko o sa kanta ko o kung ano man. Hindi raw. Nagpapasalamat siya sa Lord kasi ginawa ko daw siyang julalay doon sa Cuneta Astrodome. Siya daw yung tagabuhat ng aking mga gamit. Siya daw yung tagalagay ng mga flyers. Inutusan ko siya, may kotse pa naman siya. Sabi ko, ito yung name. Pakikuha mo sa kotse yung mga ganitong mga gamit. Doon daw niya naranasan yung ibig sabihin ng humility. Dahil dun sa ministry na yun na nakasama ko siya. Sabi ko, tingnan mo tong taong to. Nautusan na nga. Nagsilbi na nga. Pero nakita niya, ngayong siya'y lingkod na rin ng Diyos, na moment yun. Na rin-raise up siya ng God to become a disciple of Jesus Christ Himself. Who will probably make disciples of Jesus Christ as well. Kaya pati yun, wag yun ikasasama ng loob. Pag halimbawa, napakiusapan sa church, pakibaba mo nga yung mga tarpaulin. Pakibuhat mo nga yung mga speaker. Pakiayos mo nga ang mga ganito. Kasi hindi kanila inuutusan dahil meron lang kailangan buhatin. Ika'y pinapatulong kasi alam nilang makakatulong yun sa'yo para maging lingkod ng Diyos balang araw. Ano ba tawag natin sa naglilingkod sa Diyos? Servant. Hindi dictator. Hindi boss. Servants of God. And then you may come to me and say, pero pastor, subukan mong makasama itong mga kasama ko sa bahay. Tingnan ko kung kaya mo pa rin sabihin yung mga sinasabi mo ngayon. O pastor, subukan mo makasama itong asawa ko. Subukan nyo makasama itong kapatid ko. O makasama sa trabaho. Yes, andun na ako na mayroong mga taong tinatawag na extra grace people. May mga tao na extra patience people. May mga tao na extraordinarily impossible people. Ano gagawin sa mga ganyang mga tao? Ano ba tayo mga Christians? We believe and practice that nothing is impossible with God. We not only believe it, we practice it, that nothing is impossible with God. Lagi nyo naririnig yan sa mga preaching. Kinakanta natin sa ating mga awitin. I-practice natin. Kanino? Sa mga taong sinasabi nating, imposible nang magbago to. Imposible nang maging disciple ni Jesus Christ ito. Black sheep ng pamilya. Kampun ni Satanas. Minsan may mga ganyan na tayong tingin kung kani-kaninong mga tao na sila'y katulad ni Judas, Barabas, Testas, na sila'y mga masasamang mga tao at wala ng tsansa at pagkakataong magbago. Tell that to someone who's now preaching in a church in the Philippines, in Las Piñas, pastoring one of the largest churches there, who once upon a time a few years back, inmate ng National Penitentiary sa Muntinlupa. Tell that to the people na pinagsispikan ko sa Muntinlupa, nakamayan ko pa, nakabarong and everything else, yung pala isa sa mga kilalang mga mamamatay tao sa Pilipinas, nakulong pero na-born again at ngayon pastor na rin sa loob ng piitan. Tell that to this woman I met dun sa correctional sa Mandaluyong
Na nung pupunta ka dun sa mismong hall, kasi na may nakadamit na ng disente, akala mo parang lola mo lang, akala mo tiyahin mo lang, akala mo lang isa sa mga rinirespeto mong mga adults outside of the correctional. Yung pala isang swindler before, nahuli na kulong, leader na ng isang gawain sa loob ng correctional. Nothing is impossible with God. Luke 18:27, he replied, what is impossible with men is possible with God. He replied, what is impossible with men is possible with God. Kaya the next time, a Bible study teacher in our church will come to me. The next time, a leader of our ministry will come to me and tell me, ay kuya, ayoko na talaga dito kay ganyan kasi ang yabang. Ayoko na talaga dito kay ganyan kasi ang tigas ng ulo. Ayoko talaga kay ganyan kasi laging late. Ayoko na kay ganyan, marami pang sinabi. I will tell you, Luke 18:27. For God says, He replied, what is impossible with man is possible with God. May nagsabi na rin sa akin na, subukan niyo po makasama ito sa bahay. Bakit ba ipinipilit yung bahay? Kasi pwedeng iba ugali sa church, iba ugali sa trabaho, iba ugali pag ang dami-daming tao, pero pag nakasama mo na sa bahay, God bless you. Nakamit na kayo na ganong tao. Ba't parang lagi namang nakasmile? Ba't parang ang saya-saya naman? Ba't parang okay naman siya? Parang wala namang diferensya. Ang galing kasi niyang magtago. Ang galing niyang magpanggap. Pero pag nakasama mo na sa bahay, lumalabas na ang totoo. Nawawala ng kakayanan para magpanggap. And then really, all of us would be stressed by this. Kasi may ugaling ang hirap pakisamaan. Isipin mo lagi, Luke 18:27, He replied, what is impossible with men is possible with God. What else? We know that every experience is an opportunity for us to grow. We know that every experience is an opportunity for us to grow. Even the worst of experiences. Kaya nga sabi ko kanina, kung sasabihin mo sa akin, imposible na yan kasama mo sa worship team. Imposible na yan kasama mo sa Bible study. Imposible na yan kasama mo sa board member sa church or sa trabaho sa bahay, asawa mo. I will tell you, even the worst of experiences is an opportunity for us to grow. I'm amazed at people who go to gyms. Ang buhay nila kasama na sa budget, kasama na sa schedule, yung pag-gym. Isipin mo lang una bayad. Sa marami sa atin na nagtitipid. Sa marami sa atin na binabudget mo yung pera. Wala ka na ba makain, nangiintindihin mo, makapag-barbell pa? Yung hindi mo na matawid yung pag-aaral ng iyong mga anak, ang iisipin mo, saan ka magti-treadmill? Iniisip mo na yung napakaraming problema sa buhay, tapos mag-gym ka. So, ibig sabihin, yung nakakapag-gym, may perang sapat para doon. Na yung sinabi natin, yung pagkain, okay na yun. Yung pagpaaral ng anak niya, okay na yun. So, yung budget niya, na in-include niya yung pag-gym, that to others would probably be what? An extravagance and a luxury. Pasok pa rin. So, believe ako doon sa nag-gym kasi budget-wise, pasok. What else? Yung schedule. Napakarami sa atin, pagod na, trabaho pa lang. Iba sa atin, hindi na kailangan mag-treadmill kasi araw-araw parang nagti-treadmill papunta sa trabaho. Hindi na kailangan mag-treadmill, lalo na yung utak, sa dami ng problema mo sa trabaho, parang lagi tumatakbo rin yung utak mo. So yung mag-gym ka pa, setting a particular time in a day or even in a week, believe ako dun sa mga taong ganon. Furthermore, number 3, marami sa mga taong yan na, ayan, nakapag-budget na, nag-gym. Number 2, regular na sa schedule niya. Hindi pa nakokontento yan sa kanyang naging achievement ngayon. So, kunyari, nakapag-treadmill ngayon, nakapag-barbell na, o kung ano pa mga binubuhat, pabigat ng pabigat yan. Dahil gusto niya, paganda ng paganda yung kanyang katawan. Ang gusto niya, mas marami pa siya nagagawa. May mga naiimbento nga ngayong mga modernong paraan na ng pag-gym, na bukod lang dun sa nag-treadmill, nagba-barbell, o nagsasayaw, kung ano-ano pa. May mga naiimbento na tulad ng linulunok yung barbell, ganyan. So, dati nabubuhat mo lang, ngayon kakainin mo na siya. What is that? A desire for growth. A desire for growth. I remember one time when I was enrolled in this fascinating gym, which was a long time ago, in the Philippines.
sa May the 4th. Tapos ang daming artista nga nag-gym dun kaya nga nag-enroll kami dun Tapos habang nandoon kami, hindi na yata ako nakausad sa treadmill. Hanggang treadmill lang yata talaga. Pagkatapos mag-treadmill, naglakad-lakad ako dahil masarap magkape, libre juice. At nakikita ko yung mga pabigat ng pabigat yung binubuhat. May simpleng mga dumbbell lang, hanggang sa mamaya mga kailalaki na. Tapos may isa pa doon na parang dinadagdagan pa para lalong bumigat yung weight. Ano itong mga taong to? Nagbabayad ng malaki para mahirapan. Ako, ang binayad ko lang dito yung kape. At saka yung sulit na ako na bottomless yung kape at saka yung juice. But these people, they're paying so much money para mahirapan ng mahirapan ng mahirapan. Am I telling you this? Yun ang isipin ninyo pag marami kayong mga tao sa buhay nyo na nagpapahirap sa inyo. Isipin nyo, libreng pag-gym lang yan. Isipin nyo na libreng pag-aaral yan. Isipin nyo yung mga iba'y nagbabayad ng malaki para pumasok sa exclusive school, para makatapos ang ganitong doctorate. Yung pinadadala ng Lord sa inyo ng mga taong imposible ang ugali. Pinadadala ng Lord sa iyong buhay to train you so that you will grow and grow and grow. Kaya mas malala ang ugali ng mga nakakasama ninyo. Say to yourself, praise the Lord. Praise the Lord. Meron na naman akong opportunity to grow. Kaya pakisabi nyo sa inyong mga katabi, ikaw yun. Ikaw yun. Ikaw yung opportunity ko to grow in the Lord. You're testing my patience. You're testing my forgiveness. You're testing my understanding. Thank you, Lord, for you. Ano sabi sa atin sa 2 Peter 3:17-18? Therefore, dear friends, since you know this in advance, be on your guard, so that you are not led away by the error of lawless people and fall from your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen. Ano sabi doon? Verse 17. Therefore, dear friends, since you know this in advance, ayan, naririnig nyo na itong message doon na ito This message is not an accident. Gusto ng Lord marinig to ng message, marinig ang message na ito ng mga taong gusto nang mag-give up. Sa mga taong frustrated na sa iba't ibang mga tao sa kanyang buhay. Sabi, in advance, you're hearing this. Be on your guard so that you are not led away by the error of lawless people and fall from your own stability. Ano ibig sabihin? Don't self-destruct. Huwag ka mag-tantrums. Ay nako, mag-give up na ako talaga. Hindi mo na ito pwede sabihin yan. Sinasabihan ka na in advance. Don't let what other people are doing ruin your day. Don't blame other people for your unhappiness. Don't depend on other people to make things beautiful in your life. First of all, depend on God. And secondly, huwag mo hayaan na may ginagawa na nga masama sa iba't ibang mga tao. Ikaw pa magse-self-destruct. Ikaw pa mawawasak. Ikaw pa itong magpo-post ng kung ano mga bagay sa social media. Ikaw pa itong magtatantrum sa opisina. Don't let those people do that to you. Pero ito dapat natin isipin, verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen. Kaya pag may nanggugulo sa inyo, may mga tao nagpapahirap sa inyo, may mga struggle ka sa ministry dahil sa mga taong kasama mo sa ministry, I will also get some messages from my fellow pastors and telling me, how do I do it? How do you pastors do it? You still continue. Ako, ang dami kong discouragement. I met a lot of pastors with so much discouragement. I met so many leaders of ministries, teachers of ministries that are on the verge of quitting. Somebody may even be listening to this message at yun na yung gusto niyang gawin, nangyayari sa kanyang buhay. May ayaw na umattend sa church and all of that stuff. How do I do it? I tell you, it's not by might. It's not by my own might and strength. It is always by the grace of God. Kaya alam ko kung may mabigat na nangyayari sa buhay ko, kung may nagpapabigat sa buhay ko, it is an opportunity that God is giving me to grow in my dependence on the grace of God. Hindi ko na kaya Okay lang naman na sabihin mo yun Hindi ko na po kaya. Very good.
Kasi yan na yung point na kailangan mo ng grace ng God. Because the grace of God is sufficient. For the grace of God is sufficient. For all our troubles, for all our weaknesses. The best ang grace ni God pag hindi mo na kaya. Kaya the next time na sabihin mong, hindi ko na kaya ang asawa ko, grace of God. Hindi ko na kaya ang mga kasama ko sa bahay, grace of God. Hindi ko na kaya ang mga kasama ko sa trabaho, grace of God. Hindi ko na po kaya ang mga kasama sa ministry, grace of God. Grow in the grace of God. Grow in your dependence in the Lord. Grow in your grace and knowledge of Jesus Christ. Hindi nga to religion. Ano ito? Relationship with God. So any hardship, any heartache, any heartache is an opportunity God is giving you to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya tuloy pag may mga nangyayari sa buhay natin, kaya mong sabihin, to the glory of God, God's grace is sufficient. To the glory of God, God's grace is sufficient. And I'll say it again, to the glory of God, God's grace is sufficient. That's why I don't give up on people. Minsan kasi may darating, ano ba music? Galing, talented, tamad naman, late naman. Madalas yan, maraming churches ganun. Kung sino yung magaling sa music, kung sino yung magaling tumugtog, mahusay kumanta, yun yung kadalasang tamad at yung kadalasang late at laging absent. Tapos kung sino naman yung hindi maganda boses, laging present. Hindi mo na nga sinabi yung practice time, nando doon, naalaman niya. Yung magaling na sinasabihan mo nakailang text ka, nakailang chat ka, dinala mo pa sa bahay, hindi pa rin dumating. That's a common phenomenon all over the world. Madalas yan. Kung sino yung mayaman, yun yung laging absent sa church. Kung sino yung walang pera, yun yung laging present sa church. Kung sino yung limbawa yung marami ka nang pwedeng masabi, inaasahan mo sana, kaso ang hirap naman at may pasaway na ugali. Minsan may potential, ang galing ng leadership, yabang naman. Minsan halimbawa, mahusay magturo, nang bababain naman. Minsan ang husay sumayaw, nang lalalaki naman. Yung hindi ka makakuha lagi niya ng parang jackpot. Yung wala ka nang hihingin pa, andun na. Kung sino yung gwapo, taken na. O di kaya iba gusto. Kung sino yung maganda, materialistic naman. High maintenance. Kung sino yung pangit, siya yung mabait. Sabi nga nila, kung yung pangit, salbahe pa, grabe na, di ba? Dapat maging mabait din naman kasi pangit na nga Minsan hindi mo makuha yung buong buo. Minsan somebody would tell me, bakit yung po ginawang leader yan? Minsan somebody would tell me, ba't yung pinag-preach yan? Ba't yung po pinapakanta yan? Nobody's perfect. Kung napakataas ang standard ko, wala na tayong mapapakanta. Napakataas ang standard, wala kang mapapatugtog. Napakataas ang standard, wala ka na magiging leader. Wala ka na magiging preacher. Baka pati ako, hindi makakatayo. Kaya nga ako'y umuupo. But God did not give up on me. My parents did not give up on me. My other pastors, the pastors before me did not give up on me. And that's why we should not give up on people. We should not give up on people. At gaya na sinabi ko kanina, if ever nakaka-bless ako mag-preach, if ever nakaka-bless ako magpaawit, at kung ano pa, I give credit first to my parents. I give credit second to the pastors who molded me, discipled me patiently. And yes, of course, the highest credit belongs to the Lord. Kasi ang Panginoon ang nagbigay ng grace at knowledge dun sa mga dati kong pastor, grace and knowledge to my parents that today I am what I am. I am who I am. So if you have people in your life that's making it difficult for you, that's God's opportunity being given for you to grow in His grace and knowledge. Kaya, number 4, we must become more patient and prayerful. We must become more patient and prayerful. Kaya pag sinabi mong, wala na po akong patience, be more patient.
Pinag-pray ko na po, be more prayerful. For Romans 12 verse 12 says, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Gusto ko tong verse na to, tong Romans 12 verse 12. Kasi ang ganda nung tatlong bagay na pinagsama-sama under one verse. Be joyful in hope. We have our dreams, we have our idealism, we have our visions, we have our desires. Be joyful in hope. Never stop hoping that good things will happen in your life. Never stop hoping that good things will happen in your marriage, in your relationship, in your family, in your ministry. Be joyful in hope. And know that while you have these dreams, while all of us are on this journey towards the fulfillment of our dreams, there will be affliction. There will be hardships. There will be heartaches. Kaya ano sabi dyan? Be joyful in hope, patient in affliction. Patient in affliction. Kaya pag pinahihirapan ka ng asawa mo, pinahihirapan ka ng kasama mo sa bahay, sa buhay, sa trabaho, ministry, kung saan man, alam mo, be more patient. Yung affliction, hinahayaan ng Lord mangyari sa iyo para matuto ka to be more patient. And of course, to be faithful in prayer. Ipag-pray mo siya. Sino man yun, ipag-pray mo siya. I would often give this as an advice to wives or husbands. Pag ang affliction mo, asawa mo, pag natutulog siya at nakapikit na, alam mo, humihilik na lay hands mo. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Mapuputol na rin po sungay nito. Buntot pa. Lord, kaya mong baguhin nito, magiging mabait na to, hindi na to magmumura, hindi na to magiging wild, hindi na siya magiging babaero o lalakero, ano man ang problema niya sa buhay. Pray for your husband, pray for your wife, pray for your kids, pray for your girlfriend, for your boyfriend, for people in your life. Be faithful in prayer. Ipag-pray mo siya. Everybody say that with me. Ipag-pray mo siya. One more time. Ipag-pray mo siya. We must become faithful in prayer. Pag halimbawa, you're on the verge of giving up, the more you pray for that person. Minsan nga ipinagfa-fasting pa yan. Minsan nga, iniiyak mo pa yan. Ilinuluhod mo pa yan. Be faithful in prayer. And finally, number 5, we know that people who don't give up, they are blessed by God. Galatians 6:9-10 says, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ang tao raw na hindi nag-give up sa mga ipinadadala sa kanya ng Panginoon na kanyang abutin, ipag-pray, dalhin sa Lord, at turuan na maging disciple of Jesus Christ. If you continue in this path, if you persevere in this desire, you will see God's blessings being poured in your life. You ask me, Pastor, meron na bang tao na nag-test na ng patience mo? Meron na at marami sila. Naranasan niyo po bang nabigo sa mga tao na iyong hinuhubog, pinagpipray kasama sa ministry? Nangyari na, marami pa rin sila even at this moment. But I don't give up on people. Because if I will give up on people, I will tell all our other leaders that's what they should do. If somebody tests their patience, if somebody disappoints them. Kasi nakita sa akin that I give up on people. At nakakaya ko hindi dahil magaling lang ako, matalino lang ako, banal lang ako, mabait lang ako. No. Kung ako lang siguro, hindi ko kaya. Tulad din ng lahat, I would say, I'll throw in the towel. Enough is enough, ayoko na. Kung ayaw mo sa akin, ayoko rin sa iyo. Ang sarap ng ganyang linya. Hindi ko magamit yan Minsan nakita ko yun sa isang status post ng somebody, hindi ko alam kung may pagka-bitteresque o bitter o ampalaya, may nangyari ba sa love life. May nakita ko sinabi dyan, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Dinamay pa niya pati buong angkan nila, kung ayaw nyo sa amin, ayaw din namin sa iyo. Hindi pwedeng linya yan ng Christian.
Hindi pwedeng linya yan ng Kristiyano na nagpapastor ng nasa ministry. Because we are being trained by God not to give up on people. Because when we see a person, pwedeng maraming bisyo ngayon, pwedeng maraming kalokohan sa buhay ngayon, pwedeng maraming pangit na ugali ngayon, pwedeng magulo buhay ngayon. When we see people, we see this. Remember this. This is what God wants us to see. God wants us to see this. See people in your life as future committed followers of Jesus Christ. See people in your life as future committed followers of Jesus Christ. Right now where I am sitting, right now where I am preaching, to the people I'm looking at right now live, I'm looking at future committed followers of Jesus Christ. I'm seeing right now in a vision, I'm seeing right now by the power of the Holy Spirit, future teachers of Bible studies, future preachers of the Word of God, future leaders of ministries, future men and women who will commit themselves fully and completely for the service of the Lord. Bakit ko nakikita yon? Dahil yun ang nakikita ng Panginoon sa akin at yun ang nakikita ng Panginoon sa bawat isa sa ating nandito ngayon. Kaya look at the people surrounding you. To the left, to the right, to the front and back. Look at each other. Tell me what you see. Tell me what you see. You see a future Bible study teacher. That's what you see. You're seeing a future leader of ministry. That is what you see. You're seeing a future pastor of a church. That is what you see. We see this because God is teaching us now. And everybody say this with me. Don't give up on people. Say it one more time together, please. Don't give up on people. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, na minsan pa binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang pag-aralan ng iyong mga salita. Na pinapaalala niyo po sa amin that we should not give up on people. May mga kasama po kami ngayon, Lord, exactly, right now, nakikinig kahit ng message na to, sila'y affected ng ginagawa ng kapwa-tao sa kanilang buhay. Some even are hurting. Some even right now are unhappy. Some even right now, Lord, are confused what to do next. But your word for us tonight is a reminder. Your word for us tonight is truly a reminder. You're teaching us not to give up on people. Lalong-lalo na doon sa mga taong dinadala mo, linalapit mo sa aming buhay, gusto mo, Lord, i-disciple namin sila. Gusto mo, Lord, i-reach namin sila for Jesus Christ. Help us, Lord. Hindi po madali. Help us, Lord. Hindi po namin kaya on our own. Help us, Lord. We need more of your grace, more of this knowledge about Jesus Christ. Teach us how to make disciples. Yes, Lord, this is our prayer. Teach us how to make disciples. To see people as future committed followers of Jesus Christ. As we pray all of these things, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. Palapakan po natin muli ang Panginoon.